Hello Kathden fans! Congratulations sa Kathden ha! Kasi may mga awards and then endorsements and then nagtitraining si Alden no, for his Hollywood na naman movie, no? Something like that mga kasamaras, pero alamin pa natin ito. Pinakauna dito, nanalo si Ma'am Catherine no, na sa Panata Awards ito mga kasambres na People's Choice Awards Favorite Celebrity Endorser of 2025. Para po ito sa kanyang Gatorade mga kasambreros no, na tawag dito, parang specific lang siya, pero yon, congrats. Kanina lang ito mga kasambreros no, and hindi umattend si Ma'am Catherine. May representative lang siya mga kasambreros na pumunta doon, hindi ko kilala no. Pero congratulations, Panata Awards, isa sa mga award-giving bodies nito or award-giving organizations dito sa atin sa Pilipinas mga kasambreros no. Kung kaya ay congrats kay Ma'am Catherine. Tapos, itong Eduk Circle, parang nag-post sila ng panibagong mga kasambreros na no, sa 11th Eduk Circle mga kasambreros awards na kung saan kasama nga ang Kathden dito mga kasambreros no, na na-awardan. Nirepost lang siguro ito kasi di ba na nakaraan ay nagkaroon na sila ng awarding ceremony mga kasambres na kung saan si Ma'am Catherine ay nakadalo. Si Sir Alden naman daw ay humabol pero hindi na siya hindi na siya nakakyat sa stage mga kasambreros. So para hindi halata no. De joke lang po. So kasama rin dito sina Vice Ganda, Dingdong Dantes, Marian Rivera, Ann Curtis of course, tapos si Coco Martin, Sarah Geronimo, Catriona Gray at saka si Joshua Garcia no, kasama pa. So 10 no, 10 of the most influential celebrities of the year no sa ngayong 2025 mga kasambreros. So parang nirepost lang ito mga kasambreros no ng mga admins. And then ito, may Hollywood commitment na naman si Sir Alden. Grabe, ibang level na ito. Nagde-training siya. Hindi ko alam kasi bago ito no. This is yung Hollywood trainer na si Ron Tablique mga kasambreros. So, hindi ko rin alam kung part ito ng kanyang Prisoner of War dati. Pero bagong post kasi ng mga admins. So, I'm supposing na meron na namang gagawing project si Soiti sa Hollywood mga kasambreros. So, dito nga ay parang nagsasparing-sparing sila, no? Na naka-white si BOK at saka naka-black naman si Sir Ron Tablique. Tapos may video dito si Ron Tablique, no? Na andito siya sa Pilipinas mga kasambreros. Ang foreigner ang nag-adjust foreigner na nag-adjust kay Sir Alden. And by the way medyo late po ako nakapag-post ngayon kasi brown out po sa amin buong araw. Mga 6 PM na po dumating yung ilaw ulit. So kaya pasensya na po kayo. Late po. Actually kanina umaga pa dapat ito pero yun dahil sa brown out at saka siguro nalaw ng Panginoon yun mga kasambres sa brown out para makatulog din ako at maaga kami makapagsamba ng aking mga magulang at saka ng aming bunsong kapatid mga kasambreros na special child. So yun. Tapos after no nag-Bible kami and then dito nakinig ng preaching and then natulog mga kasambreros ang inyong lolong kasambrero ng bonggang-bongga. Talaga nagkwento ako. So yun mga kasambreros. Si Ron Tablique no, andito siya parang umikot-ikot siya sa Pilipinas mga kasambreros sa Manila. So yun po no, parang ang kulit lang. So abangan natin ito no, itong pasabog ni Sir Alden mga kasambreros sa kanyang Hollywood commitment mga kasambreros. So talagang ako ay nagulat din na meron parang ganito Sir Alden no, na parang meron siyang na may Hollywood commitment. And then ito, Sir Alden nag-post ng kanya mga pictures, no? Actually, isa lang ang kinuha ko dito kasi pareho lang naman sila. Pareho pala dapat. Isang magkaibang angulo pala. Yung kanyang backstage na picture bago magsimula ang 30 kagabi mga kasambreros, no? Na kanilang celebration sa Sparkle nga. Na kung saan ay napuno ang amphitheater sa SM MOA Arena mga kasambreros. So yun, talagang posing lang si Soiti dito. Naka-denim siya na jacket tapos naka-brown na corduroy tapos ay naka-white shoes of course si Alden. So mukhang giniginaw si Phenomenal Box Office Cinema King kung kaya ay nag-jacket siya mga kasambreros. And then ito, may isang fan dito mga kasembreros na nakasama pala ni Ma'am Catherine sa
tawag dito, sa Got to Believe, no? So, ang role niya dito ay si Patricia, mga kasambreros. Parang si, ang pangalan dito, nakalimutan ko, hindi ko na, tawag dito, hindi ko na take note ang pangalan niya dito, mga kasambreros. Parang si, Layla yata ang pangalan ito, but correct me if I'm wrong po, no? So, yun, nakasama pa siya sa Got to Believe dati, tapos parang kinuwento niya kung paano yung working with Ma'am Catherine, no? Kasi may nag-comment sa kanya dito na isang TikToker din siya. So yun, parang nagkwento lang siya na experience mga kasambreros. So sobrang hanghanga siya, no? Kaya Ma'am Catherine, mga kasambreros. So sobrang bait niya, no? Sobrang bait, sabi niya ganoon, mga kasambreros. So and yung kay Tita Long Gumatay, so bukas ko na lang din yun isasali, mga kasambreros, kasi medyo gabi na. So grabe yung experience dito, parang kasi baguhan si itong fan, nakasama ng Catherine sa Got to Believe. So first time niya na teleserye, tapos parang hindi daw pinaramdam sa kanya ni Kath na baguhan siya, or na si Ma'am Catherine naman ay multimedia star na. So parang ganun ba, parang walang gap, mga kasambreros. So grabe, ang ganun. Tapos sabi nito, yung bilis ni Ma'am Catherine na umiyak, ang galing-galing, mga kasambreros, sa acting. And she will not be called phenomenal box office queen for nothing, mga kasambreros. So ganun po, and very accommodating si Ma'am Catherine. So as in, siya yung nag-approach, mga kasambreros. And nakita natin, no, very genuine. Dito makita na yung kabaitan, hindi siya sugar-coated, yung kindness niya hindi sugar-coated, ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So nakakasama din pala niya si Ma'am Catherine nagba-badminton, mga kasambreros, no? Po sabi niya dito, parang nagpatawa pa siya na siya kasi ay puro love life, kung kaya maaga siyang nagkaanak, mga kasambreros. Tapos medyo pinagsisihan niya, no, na nagkaroon siya ng maagang jowa, naging mami agad, mga kasambreros. So yun, talagang puro kindness ang kanyang kinukwento about kay Kat. And sa mga bashers, sabi niya dito na parang binabakla lang daw natin yung mga bashers. Tapos itong si Ma'am, itong nagsasalita, ay parang pinapatulan daw talaga niya, ganun-ganun yung mga bashers. Pero sa Catherine daw ay dead ma lang, mga kasambreros. And nakita naman natin yun, no? Sometimes tayo na mga fans yung mga overacting sa mga bashers, mga kasambreros. And part naman talaga sila ng stardom ng isang artista, kasi kung walang bashers, hindi rin naman aangat ang isang tao, mga And remember natin, no, may singit ko lang, si Judas. Without Judas, Judas Iscariot, mga kasama sa Biblia, hindi maiaangat si Jesus Christ sa krus, no? So kasi siya ang nagpakanulo. So sometimes Judas ay ginagamit ng Panginoon para iangat ang isang tao. So hindi natin sinasabi na Judas ang mga bashers, ha. Parang lang siya, metaphor example, mga kasambreros, na sometimes we need challenges, we need negatrons, no, para umangat ang career ng isang artista. So talagang lumalim ng aking pinagsasabi dito. Pero po siya, mga kasambreros. And then ito, next item natin. So inalala dito si Ma'am Catherine, kasi ito ay post ng isang admin din po, no. Si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Judy Ann Santos, mga kasambreros. So very mag-ate rin talaga ang dalawang ito, mga kasambreros, no? Si Ma'am Judy Ann Santos at saka si Ma'am Catherine, mga kasambreros, na simula nung bata siya, no? Kasi di ba Cristala, no? Siya ang kanyang baby dati, mga kasambreros, sa Cristala. So hanggang ngayon ay close pa rin. So tulad din ito ng Kathleen, kasi si Alden at saka si Ma'am Judy Ann Santos ay nagkasama na sa Magnolia and sa other events, mga kasambreros. So knowing na Sir Alden at saka si Ma'am Judy ay close din, mga kasambreros. So close na close ang Kath din, mga kasambreros. So ayun po, sobrang nakakatuwa lang, no, na malaman, mga kasambreros, ng si Ma'am Catherine, si Ma'am Judy Ann at saka si Sir Alden ay close na mag-ate, mga kasambreros, ang tatlong ito. Right? So yun na actually sa ating Catherine items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 16, 2025, Sunday na po, na Blessed Sunday evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, mga kasambreros, at power, ha.
Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Banal, Banal, Banal. Isaiah chapter 6 verse 3. And one cried to one another or to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So ito mga kasembreros ay yung sinasabi dito ni Prophet Isaiah na and one cried, ang one na tinutukoy dito ay seraphim. No, ito yung mga nilalang, mga creation ng Panginoon mga kasembreros na akala natin ay mga angels, pero hindi po sila mga angels mga kasembreros. Kasi ang mga creations ng Panginoon, meron din silang category, no? Tawag, specific na tawag doon mga kasembreros sa langit, no? Ang seraphim, sila po yung may 6 na pakpak, no? At saka yung 2 pakpak nila ay nakatabon doon sa mukha. Ang 2 pakpak naman ay nakatabon sa mapaa. At saka yung 2 pakpak nila ay yun yung ginagamit nila sa paglipad. Grabe, no? Ang dami actually, ang dami mga weird looking na mga creations, mga kasembreros ang Panginoon na kung makikita natin ay siguro matatakot tayo, pero hindi dapat tayo matakot kasi sila po ay manilikha ng Panginoon para maglingkod din sa Kanya mga kasembreros. So maging servants nila mga kasembreros, no? To fulfill the commands and will of God mga kasembreros. So dito, power ito mga kasembreros na sumisigaw ang mga seraphim and even the heavenly hosts mga kasembreros ng holy, holy, banal, 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 banal. Sa Biblia po, wala pong inuulit-ulit ng ganito, no, na character ng Panginoon. Hindi, wala nakalagay sa Biblia na God is love, 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 love. Wala po. Hindi nakalagay sa Biblia. Although, sa mga iba-ibang verses, iba-ibang books, mga kasunod sa Biblia, ay may mga related verses about mercy, related na verses about love. Pero sa isang verse, kagaya nito, na inulit-ulit siya, no? Kasi ito ay parang dakilang papuri talaga, no? Sa Panginoon, mga kasembreros, ang banal, 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 banal. Dakilain ka, purihin ka, O Lord. Banal, banal, banal ka. So, ganun mga kasembreros. So, tapos ang buong, sabi niya, ang buong sanlibutan, ang buong earth ng mga kasembreros ay napuno ng kadakilaan ng Diyos. So, ito po ay vision ni Prophet Isaiah mga kasembreros na na-experience niya, no? Hindi lamang siya vision, but it's a powerful na makapangyarihang vision ng Panginoon mga kasembreros sa templo. Okay? Kasi nananalangin si Prophet Isaiah mga kasembreros at that time. The scene is set in the year of King Uzziah. So, ang hari at that time, or presidente sa ngayon mga kasembreros, ay si Uzziah, no? Na kung saan ay namatay siya at time of political uncertainty and transition for the nation of Judah. So, year yun ni King Uzziah, pero namatay siya mga kasembreros, no? Isaiah finds himself in the presence of the Almighty God seated on a high and lofty throne with the train of his robe filling the temple. So, napakatindi nito kasi ang buong templo, kumaga pa yung isang simbahan, isang bahay panambahan mga kasembreros ay napuno ng kadakilaan at ng damit, no, ng ng robe ng Panginoon mga kasembreros ni God the Father. So grabe, no? Parang pag ikaw ay nasa senaryo na ganyan, tapos surreal at saka tunay mo siya na na-experience or nararamdaman at that time, at that very moment mga kasembreros, siguro talagang manindig yung balahibo mo, talagang mapapatulala ka, magiging speechless ka mga kasembreros, para ka sigurong tinamaan ng kidlat, tapos hindi ka na makapagsalita kasi nakita mo yung yung glory ng Panginoon mga kasembreros, nakita mo yung kanyang presence, nakita mo yung kanyang kung gaano kalawak at gaano ka putli, gaano kadalisay, gaano kabanal yung kanyang damit, yung kanyang presensya mga siguro magiging hindi ka makapagsalita ng mga kasembreros dahil sa mangha at amazement. The atmosphere is filled with the sound of angelic beings called seraphim. So kagaya na mention natin mga kasembreros, no? Each with 6 wings praising God and declaring His holiness with the words, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So na-overwhelmed dito actually si Isaiah. So si Isaiah ay nasa katawang tao. He was in his physical form and yet he was present spiritually as well. Ayan, overwhelmed siya, no? Sabi daw, Isaiah is overwhelmed by the sight and the sound of this divine encounter. Divine encounter ito mga kasembreros, hindi siya normal. Kung mga pa nakikipag-encounter ka ng heavenly beings, lalong-lalo na po ang Panginoon. So from natural world sa ating mundo,
nakasalamuha ka ng supernatural beings. Okay? Kasi ang mundo natin ang natural world, di ba? So kapag sabing supernatural, hindi siya sa mundong ito, kundi sa kabilang dimensyon, mga kasembreros. So grabe no, he becomes acutely aware of his own sinfulness and inadequacy in the presence of the Holy God. One of the seraphim flies to Isaiah with a burning coal from the altar, touches his lips and declares that his guilt is taken away and his sin atoned for. So nilinis no ng Panginoon, mga kasama, sa pamamagitan ng kanyang ng isang seraphim na lumipad daw sa kay Prophet Isaiah at nilinis ang kanyang kasalanan. Kasi he was definitely shocked, no? Kumapa surprised and flabbergasted, no? Kumapa baffled, no? Talagang namangha siya na nagiging speechless siya, mga kasembreros, sa kanya nakita. So kung kaya lumapit ang isang seraphim to help him realize and declare, mga kasembreros, that his sin was taken away. At saka ginawa siyang propeta ng Panginoon. This moment marks Isaiah's commissioning as a prophet, as he fears or as he hears the voice of the Lord saying, "Whom shall I send and who will go for us?" So commission na, tinalaga na si Prophet Isaiah dito na maging propeta talaga, mga kasembreros, kasi naghanap ang Panginoon, no? Naghanap siya na sino ang ating ipapadala, sino ang mag-share ng gospel, sino ang maghahayo para i-warning at bigyan ng babala ang mga tao para magsisi, tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Panginoon, manumbalik sa Panginoon. So sino? Kung kaya sabi dito ang response ni Prophet Isaiah with all humility and surrender ay here I am, no? Send me, no? Narito ako, Panginoon. Ako po ang inyong gamitin para ipadala para sa iyong kalooban, no? Na ibahagi ang gospel at saka yung gawin ang purpose ng Panginoon sa mga taga-Huda or taga-Judah and the Israelites in general. So imagine Isaiah standing before the magnificent presence of God, overwhelmed by His majesty and grandeur. Isaiah, in this moment of divine revelation, is filled with awe and reverence as he recognizes the pure and perfect holiness of God. So perfect siya at saka pure, mga kasembreros. Ang holiness, ang kabanalan ng Panginoon ay perfect, sa lahat ng perfect, mga kasembreros. Wala siyang bahid ng mansya or nidumiman, mga kasembreros. Kasi kung na-overwhelm siya, na-intimidate siya, no? In a good way, mga kasembreros, si Prophet Isaiah, na ang Diyos nasa harap mo. Ang Diyos ay nasa iyo, no? Ang kanyang espiritu, because he was commissioned to be a servant of God, mga kasembreros, prophet of God. So ang verse na ito actually nagsiserve sa atin ng reminder na let's reflect, no, sa greatness, no, sa kabanalan ng Panginoon at saka yung kanyang pure and holy nature. Kasi kapag alam mong ganito ang Panginoon, so gagayahin natin siya. Magkakaroon tayo ng reverence, magkakaroon tayo ng dakilang pagsunod, paghanga at saka amazement, mga kasembreros. So kapag nakamtan po natin yan at magkaroon tayo ng amazement, ng ng kadakilaan sa ating puso, ay dadakilaan din natin ang Panginoon at yung kanyang kabanalan ay atin pong itataas palalo. So that will trigger us, or that will move us, mga kasembreros, sa paggawa ng kanyang kalooban. We are challenged to consider our own attitudes and actions in light of God's holiness as we contemplate on this verse. How do we respond to the holiness of God in our lives? So ano yung response natin? So yun ang pinakamahalaga. Dakila, banal ang Diyos, mga kasembreros, mapagmahal ang Diyos, mabuti ang Diyos, maawain ang Diyos, nagpapatawad ang Diyos. So ano yung responses natin? Tayo rin ba ay nagpapatawad? Tayo rin ba ay nagkakaroon ng awa sa ibang tao? Nagkakaroon din ba tayo ng compassion sa ibang tao? Nagbibigay at mapagbigay rin ba tayo sa ibang tao? Because our God is our provider. Siya nagpo-provide, mga kasembreros, promise keeper. Tayo rin ba ay yung character na yon ay hindi lamang para mamangha tayo. That's just one aspect na mamangha tayo, mga kasembreros. But yung gusto ng Panginoon ay gayahin natin yung character, especially ng kanyang anak na which is called Christ-likeness, mga kasembreros. So in Christ-likeness, there is that humility, there's that patience, love, joy, gentleness, goodness, faithfulness, kindness, mercy, forgiveness, and so on, mga kasembreros. So ganun po siya, no? Dapat ay tularan natin, mga kasembreros, because ang purpose natin sa buhay ay ganoon.
we're not just here to consume air, we're not just here to consume food, we're not just here to breathe, mga kasembreros, or to have new house, new phone, material things. Although these things are good, hindi naman masama na magkaroon ng cellphone, magkaroon ng lupa, magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng pamilya. Hindi po masama ang ganito, or negosyo for example, hindi po masama ang mayan. Pero kapag nandyan lang umiikot ang inyong buhay without God sa inyong tahanan, sa inyong buhay, ay doon na po tayo nagkakasala, mga kasembreros. So sa final thought natin, no, yung repetition ng holy, na di ba ni-repeat siya, no, inulit-ulit siya, no, holy, holy, holy. So ang repetition na ito ay nag-emphasize ng absolute purity at saka separateness of God sa humanity. So Hebrew literature uses repetition to express the superlative degree, indicating that God's holiness is beyond comprehension. So yun, beyond comprehension, kasi parang ano siya, di ba pag inulit-ulit ang isang bagay, meron talaga siyang emphasis or yung adjective na yung paglalarawan. Kunwari, no, ang gwapong, di ba, gwapo siya, no, isa lang. So ang gwapo mo, so may emphasis siya. Ibig sabihin, kung mabigat, sobra talaga yung kagwapuhan niya. Or sobrang ganda, for example, ano mo, ang ganda mo. So tatlong ulit, di ba? So the more na inulit siya, the more na emphasize na sobrang ganda niya, no, napakaganda. So superlative degree, mga kasembreros. Kunwari, mataas ka, no? Sobrang taas mo naman. Pero parang awkward siya, no? Applicable lang talaga ito sa Panginoon, mga kasembreros. Sobrang buti ng Panginoon. Sobrang banal ang Panginoon. So yun siya. So dahil banal ang Panginoon, we must also respond sa ating buhay na gawin yung kanyang kalooban, because yun ang nararapat, mga kasembreros. Alright, so naman sa ating Word of God, nawa pa ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and Christ-likeness, mga kasembreros, no, as we ponder the holiness and the purest, mga kasembreros, ng ating Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.